Magandang araw po sa mga bago pa lang sa Pilipinong Curious at maligayang pagbabalik sa lahat kong mga taga-subaybay. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kwento ay patungkol sa di malilimutang kaso sa Australia noong 1997. Ito ay patungkol sa isang Indian beauty na si Anu Singh. Sa likod ng kanyang natural na kagandahan ay ang kanya namang di matutumbasang kasamaan. Winakasan niya ang isang inosenteng buhay na nagmahal at nagtiwala sa kanya. Ang taong ito ay ang nobyo niyang si Jo Xingque. Nabulag si Jo sa pagmamahal sa babaeng ito. Kaya hindi niya inakala na mismo siya ay idadamay sa mga problema ng nobya niyang si Anu. Ano naman kaya ang motibo nito? Bakit pa niya idinamay ang isang taong walang ibang ginawa kundi labis lang nagmahal at nagtiwala sa kanya? Magiging sapat kaya ang ipapataw na parusa sa kanya? Kaya mga ka-curious, halina kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ni Anu Singh at Jo Xingque. Noong June 11, 1971 ay pinanganak si Giuseppe Xingque, kilala sa palayaw na Jo. Ang kanyang mga magulang ay sina Nino at Maria Xingque. Ang mag-asawa ay kapwa ang mga Italian immigrants sa Australia. Si Jo ay may nakababata namang kapatid na si Anthony. Ang munting pamilya nila ay naninirahan naman sa Newcastle ng Australia. Dahil na rin sa lahing Italiano ang mga magulang nila, ay lumaki ang magkakapatid na natutunan ang paggalang, pagmamahal at respeto sa mga nakatatanda. Hindi katulad sa tipikal na Australian at American family, ang pamilyang Xingque ay malapit at mapagmahal sa isa't isa. Nakaugalian na nilang magtipon-tipon o magsalo-salo gabi-gabi. Ito ay dahil na rin sa nakaugalian nilang kultura at tradisyon ng mga Italiano. Si Jo ay lumaki namang hindi malihim sa kanyang mga magulang. Nakasanayan na niyang ikwento sa kanila ang mga aktibidad niya araw-araw, maging man kung ano ang mga pangarap niya sa buhay. Masayahing binata si Jo at madaling makihalubilo. Kaya kilala siya at tinitingala ng mga kakilala, mga kaibigan at mga kaklase. Magaling din na atleta ang binata, kaya hindi na rin mabilang ang kanyang mga medalya at tropeo na nakahilera sa bahay. Dahil dito ay ipinagmamalaki si Jo ng kanyang mga magulang. Nang makapagtapos siya ng high school, ay kumuha naman siya ng kursong civil engineering sa kolehiyo at ito ang isa sa mga pangarap niyang gustong makamit. Nagtapos naman siya sa kolehiyo noong 1994 sa edad na 24. Isa rin sa mga pangarap ni Jo ay ang magbakasyon o maglibot sa magagandang lugar ng Europe. Kaya ginawa niya ito nang makapagtapos siya sa kolehiyo. Pagkatapos nito ay bumalik ulit si Jo sa kanyang mga magulang sa Newcastle. Di kalaunan ay nakapasok naman siya ng trabaho sa isang civil engineering na kumpanya sa syudad na ito. Sa taong 1995 ay may nakilala naman siyang babae. Para kay Jo ay na-love at first sight siya sa natural na kagandahan ng babaeng ito. Nakilala naman ito ng binata sa isang bar. Ang babaeng ito ay si Anu Singh, 22 taong gulang at may lahing Indian. Si Anu ay pinanganak noong September taong 1972 sa India. Ang mga magulang niya ay kapwa ang mga doktor. Sila ay mga immigrants din sa Australia. Lumipat sila sa Sydney noong 1973 at dito na lumaki si Anu at nag-aral naman siya sa isang katolikong paaralan dito. Mailalarawan naman siya na aktibo at matalinong bata. Maliban dito ay may angkin din siyang natural at kakaibang kagandahan. Pero sa kabila nito, noong nagdadalaga na siya, ay lumaki siya nang walang iniintindi sa buhay. Ginagawa niya ang lahat ng mga kagustuhan niya. Dahil sa abalaring mga doktor ang kanyang mga magulang, ay bihira lang din siyang nakakatanggap ng mga magagandang payo mula sa kanila. Kaya lumaki si Anu na liberated na dalaga. Noong nagkolehiyo na siya, ay lumipat naman siya sa Canberra. Ito ay kapital ng Australia. Nag-aral naman siya dito ng economics at law. Bago sila nagkakilala ni Jo, si Anu ay may nakilala pang binata noong 1993 sa universidad kung saan siya nag-aral. Nagkarelasyon siya dito. Ang lalaking ito ay si Simon. Sa kanilang relasyon, si Anu ay hindi naiwasan ang maagang pagbubuntis. Pero sa ibang kadahilanan, pinili ng dalaga na hindi niya ito ipagpatuloy.
At dito na nagsimula na mas lalong nagbago ang kanyang pag-uugali. Gumagamit na siya ng klase-klaseng mga ipinagbabawal na gamot. Naging dahilan na naaapektuhan na ang kanyang pag-iisip. Nagkakaroon na siya ng mga hindi mabilang na mga imahinasyon. Dahil naging sagabal na rin ang kanyang mga bisyo sa kanyang pag-aaral at nangungulila na rin siya sa kinalakihan niyang lungsod, ay pansamantala muna siyang tumigil sa university at umuwi sa Sydney. At dito na niya nakilala si Joe sa isang bar noong 1995. Ngunit sa panahong ito ay sila pa rin ng boyfriend niya si Simon na nasa Canberra. Dahil hindi ito alam ni Joe ay madaling nahulog ang loob niya kay Anu. Madalas siyang nakikipagkita sa dalaga. Sa dinami-dami ng nakilalang mga dalaga ng binata ay dito siya kay Anu umibig ng lubos. Pero kinakailangan ring bumalik ni Anu sa Canberra para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng law. Kaya naging long distance ang relasyon nila ni Joe. Pero hindi nakaligtaan ng binata na regular niyang tawagan ang nobya para kumustahin ito. Sa Canberra naman ay nalaman ni Simon ang relasyon ni Anu kay Joe. Kaya hiniwalayan kaagad ni Simon ang babae. Ang paghihiwalay nila ni Simon ay isa sa dahilan na napapadalas na ang paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon na siya ng depresyon, insomnia at kawalan ng gana sa pagkain. Pero sa kabila nito ay may isa pa naman siyang nobyo na lubos na nagmahal sa kanya at ito ay si Joe. Para kay Joe ay si Anu na ang babaeng para sa kanya at hindi pa niya alam ang mga problemang pinagdadaanan nito. Sa kabila ng pagiging abala ng binata sa engineering company ay hindi niya nakakalimutan ang nobya. Halos araw-araw na niya itong tinatawagan. Ayon naman ang mga kaibigan ng binata at pamilya ay mailalarawan nila si Joe na masayahin at seryosong-seryoso sa relasyon niya kay Anu. Kadalasan ay siya mismo ang nagbibigay ng oras para bisitahin si Anu sa Canberra. Sa panahong ito ay nagpatuloy pa rin ang bisyo ni Anu. Naging dahilan na pabalik-balik ang kanyang iniinda sa pag-iisip at sa kalusugan. Pero dahil may nobyo siyang pinapahalagahan siya, ay hindi siya nag-iisa sa mga problema niya. Dinadamayan siya palagi ni Joe. Masyadong maalalahanin ang binata sa kanyang nobya at inaabuso ito ni Anu. Tuwing magkakasakit si Anu o kailangan niya ng atensyon, ay naroon palagi si Joe sa tabi niya. Pinupuntahan siya at binibigyan ng oras. Ang mga magulang naman ni Joe na sina Maria at Nino ay napansin ang pagbabago ng kanilang anak. Wala na itong ibang iniisip at bukang bibig kundi ang nobya na si Anu. Napansin nilang wala na itong masyadong oras sa mga kaibigan at sa sariling aktibidad. Nakaugalian na ng pamilya nila na magsalo-salo tuwing hapunan noon kasama ang buong pamilya. Pero simula noong magkanobya si Joe ay madalang na nila itong nakakasama pa. Kaya hindi maiwasang isipin ni na Maria at Nino na kinokontrol ang kanilang anak ng babaeng ito. Para sa kanila ay masamang impluwensya si Anu kay Joe. Mas lalo pa itong lalala dahil sa taong 1996 sa September ay napagdesisyonan ni Joe na lumipat sa Canberra para magsama na sila ng nobya. Naninirahan naman sila sa isang apartment na mahigit 3 kilometro ang layo mula sa university ni Anu. Sa panahong ito ay naging obsessed na rin si Anu sa kanyang pangangatawan. Palagi na siyang nagda-diet at nag-gym. Dahil dito ay nagsimula na din siyang gumamit ng gamot na tinatawag na Ipecac. Ang gamot na ito ay puwersang sinusuka ng isang tao ang kinakain. Dahil dito ay bumaba na rin ang timbang ng babae. Ayon pa ng isa niyang kaibigan ay sinabi mismo ni Anu sa kanya mas pipiliin daw nitong mawala siya sa mundo kaysa sa tumaba siya. Ang mga doktor naman niyang mga magulang ay labis na nag-alala sa kanyang kalusugan. Pinayuhan siyang sumangguni sila sa isang psychiatrist. Pero nangangatwiran si Anu na wala daw siyang sakit sa pag-iisip at normal lang daw ang kanyang katawan. Kaya tumanggi siya na kumonsulta sa psychiatrist. Ang nararamdaman lang daw niya ay pananakit sa ibang bahagi ng katawan na para bang may gumagapang daw sa kanyang mga kalamnan. Sa paglipas ng mga buwan ay parati na itong iniinda ni Anu. Kaya noong 1997 ay kumonsulta na siya sa isang medical doctor. Dahil naniniwala siya na ang katawan niya ang may problema at hindi ang pag-iisip niya. Pero mismo ang doktor ay walang nakitang problema sa kanyang katawan. Sinabihan siya nito na ang kanyang iniinda ay nasa mental na pag-iisip niya at dapat ay kumonsulta na siya sa isang psychiatrist. Ngunit si Anu ay hindi rin naniwala dito.
Pinipilit pa rin niyang wala daw diferensya ang kanyang pag-iisip. Sa sumunod na mga araw ay naisip ni na baka ang iniinda niya daw karamdaman ay dahil sa nakakahawang sakit o ang tinatawag na HIV. Kaya kumonsulta siya sa eksperto at nagpasuri. Ngunit lumabas sa resulta na negatibo siya sa sakit na ito. Di kalaunan ay nagawa na rin ng magulang niya na ipasuri siya sa psychiatrist dahil mismo sila ay alam na nilang nasa pag-iisip ang sakit ng kanilang anak. Sa kabila nito ay tumanggi pa rin si sa mga inirekomendang mga gamot para labanan ang sakit niyang ito. Hanggang sa hindi na niya pinupuntahan pa ang mga appointment niya sa psychiatrist. At labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. Dahil dito, kumonsulta na sila sa Mental Health Crisis Department ng lungsod para matulungan ang kanilang anak. Ngunit tumanggi rin ang departamento dahil nakita nilang hindi daw delikado at banta si sa kanyang sarili. At isa pa, hindi din nila maaaring puwersahin ito dahil kakailanganin pa nila ang permiso mula dito para legal nila itong magamot. Si Joe naman ay nasa tabi lang, nakalalay at nakasuporta sa nobyang may karamdaman. Ngunit sa mga buwan na lumipas ay si Joe na ang sinisisi ni sa kanyang karamdaman dahil siya daw ang nagrekomenda sa kanya ng gamot na tinatawag na Ipecac. Kung naalala nyo, ito ang nabanggit kong gamot kanina na iniinom ni para puwersa niya maisuka ang mga kinain. Nabanggit na pala ito ni Joe sa kanya noon na ang gamot na ito ay ginagamit rin ng mga modelo para maisuka ang mga kinain at hindi naman dadagdagan pa ang timbang. Pero hindi batid noon ni Joe na gagamitin ito mismo ng kanyang nobya at ngayon ay siya na ang sinisisi nito sa kabila ng pag-aalala niya at pagmamahal dito. Pero sa kabila nito, si Joe ay nanatili pa rin sa tabi ng nobya. Isang araw ay mas lumala ang karamdaman ni Ipinamalita niya sa mga kaibigan at mga kakilala sa university na gusto niya daw wakasan ang sarili at idadama niya ang nobyong si Joe. Maliban sa kanila ay gusto din daw niyang wakasan ang ex-boyfriend niyang si Simon, maging man ang mga doktor. Ngunit ang mga sinasabing ito ng babae ay hindi siniseryoso ng mga kaibigan. Ang hindi nila alam ay determinado na si sa gagawin. Isang araw ay nagsimula na ang mga hakbang ni sa kanyang mga plano. Ngunit may isa pa sa mga kaibigan ng babae na sunod-sunuran sa kanya. Ito ay si Madhavi raw. Alam din ito ang kanyang mga plano. Sinamahan pa nga siya nito noong mag-research kung papaano niya gawin ang krimen. Ngunit ang mas nakababahala, si Madhavi ay hindi din nagsumbong sa mga pulis. Hindi din ito binalaan si Joe na nanganganib na ang buhay niya kasama si Isang araw ay kinausap ni ang isang kakilala sa university kung papaano siya makakuha ng isang handgun. Ngunit hindi ito naging posible dahil iniisip ng taong ito na nagbibiro lang ang babae. Pero nang dahil sa desperada na si sa kanyang plano, ay kinausap ulit niya ang taong ito at nagtanong kung papaano daw gamitin ang isang ipinagbabawal na gamot na magdudulot ng katapusan ng isang tao. At dahil isang dealer ang taong ito, ay nalaman niya kung papaano ito gamitin. Sinamahan pa siya ng kaibigang si Madhavi para bumili ng kalahating gramo sa taong ito. Nag-volunteer pa ang dalawa na magiging tester sila sa gamot na ito para malaman nila kung papaano ito iturok sa isang tao. Sa sumunod na buwan ay bumalik ulit si sa dealer. At sa pagkakataong ito ay bumili na siya ng 1 gramo. Dito na napagtanto ng lalaki na hindi pala nagbibiro ang babae sa gagawin. Tinanong niya si kung sino ang paggagamitan, ngunit wala siyang nakuhang sagot pa dito. Ang nakakadismaya sa sumunod na araw ay tinulungan pa ni Madhavi si na makakuha ng isang lethal na pilduras. Nakuha nila ito sa isa pa nilang kakilala. Ito ay isang uri ng matinding sedative na ilang segundo lang ay mawawalan agad ng malay ang isang tao. Kaya dahil dito ay nakumpleto na ni ang mga gagamitin niya sa malaking araw nila ni Joe. Kaya noong October 20 sa taon ding ito ay nagsagawa na ng dinner party si sa kanilang apartment. Tinawag niya itong farewell party nila ni Joe. Sa gabing ito ay inimbitahan ng babae ang mga kakilala at mga kaibigan. Ang mga taong ito ay ang mga nakakaalam rin sa mga plano ni pero wala silang ni isang pinagsabihan dahil maaring ito ay sa kuryosidad nila kung itutuloy ba ni o hindi ang malagim na plano.
Iniisip din nilang hindi seryoso ang babae sa gagawin dahil nakasanayan na nila ang ugaling ito ng babae at ang pag-aakala ng lahat ay gusto lang nito ng atensyon nila. Nang matapos na ang party, ay umalis na ang mga kakilala nila. Nang tuluyan ng makaalis ang lahat, ay nagtimpla kaagad ng kape si para kay Joe. Hinaluan niya ito ng pilduras na sedative, kaya nawalan kaagad ng malay si Joe. Kinuha agad niya ang nakahandang syringe na may laman ng lethal na ipinagbabawal na gamot. Ituturok na sana niya ito sa nobyo, pero naging palpak dahil tumigas na pala ito sa loob ng syringe dahil maaga niya itong inihanda. Kinabukasan ay nagising si Joe na mabigat ang katawan at nahihilo. Ang pag-aakala niya ay mayroon lang siyang hangover. Hindi niya batid na ito ay dahil sa nainom niyang kape na nilagyan ng sedative ng nobya. Dahil hindi naging posible ang mga plano ng babae, ay nagsagawa na naman siya ng pangalawang paparty noong October 24 sa taon ding ito. Sa gabing ito ay nakausapan ni Joe ang ilan sa mga bisita. Ngunit wala man lang ni isa sa kanila na nakapagsabi sa kanya sa masamang plano ng kanyang nobya. Wala man lang nagbabala sa kanya sa posibleng mangyayari kahit iniisip pa nilang hindi seryoso si Pagkatapos ng party ay binigyan niya ulit si Joe ng kape na may halong sedative. At sa pagkakataong ito ay nagtagumpay ang babae na iturok na niya ng tuluyan ang syringe na may lethal na ipinagbabawal na gamot. Hindi pa naman tuluyang lumisan si Joe, ngunit wala siyang malay. Pero unti-unting inaatake ang kanyang sistema sa gamot na itinurok sa kanya. Sa araw din na ito ay bumili pa ulit si sa dealer. Tinurukan na naman niyang muli ang walang malay na si Joe. Naging dahilan na nagkaroon ang binata ng cardiac arrest. Natuluyan na ito sa umaga ng October 26, 1997. Nag-aalangan pa si bago siya tumawag ng ambulansya. Pero pinahirapan pa niya ang emergency team. Sinadya niyang bigyan sila ng maling address, kaya hindi sila kaagad nakarating. Nang dumating sila sa tamang address, ay nahuli na sila. Hindi na nila na-revive pa si Joe. Nagkulay asul na ang labi nito at lumulobo na ang tiyan. Nang rumisponde ang mga pulis, ay inamin niya mismo sa kanila na siya nga ang nagturok ng gamot sa biktima. Mismo ang mga pulis ay nagpunta din sa lungsod ni Joe para ibalita sa mga magulang ang tunay na sinapit ng kanilang anak. Ang isinalaysay naman ni sa mga pulis ay kasalungat naman sa mga plano niya. Ayon niya, kaya niya daw tinurukan si Joe ay para daw hindi ito mangialam sa pagtangka niya sa sarili. Hindi niya daw inakala na matutuluyan ang nobyo. Sa taon ding ito ay kinasuhan si sa pagkakasala. Ang kaibigan naman niyang si Madhavi Rao ay kinasuhan ng conspiracy to commit murder. Si at Rao ay magkahiwalay naman na inilitis. Sa taong 1999, ang depensa ni ay nagpresenta naman ng mga ebidensya na siya ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Ang insanity na inapila nila ay malakas ang patunay at maaring bibigyan lang ang akusado ng mababang sentensya. Sa panig naman ng pamilyang Shinkwei ay may ilang bilang rin ng mga testigo. Sila yung mga nakakaalam sa plano ni Nagpahayag sila ng matibay na testimonya laban sa babae. Pero hindi pa rin ito naging sapat para mabigyan ng karapat-dapat na hustisya si Joe. Sa huling paglilitis noong April 23, 1999 ay nadismaya ang pamilya ng biktima sa naging desisyon ng korte. Dahil sa matibay na rason ng depensa na si ay may malubhang sakit sa pag-iisip o ang tinatawag na insanity noong nangyari ang krimen. Kaya si Singh ay napatunayang guilty ng manslaughter pero sinentensyahan lang siya ng 10 taon na pagkabilanggo na may posibilidad sa parol. Si Madhavi Rao naman ay napawalang sala sa kanyang kaso. At noong October 2001 ay nakapasa si sa pag-apply ng parol. Kaya pinalaya siya sa taong ito kahit hindi pa umabot ng 10 taon ang kanyang pagkabilanggo. Sa taong 2016 ay nagsalita na si sa isang interview at ito ang naging salaysay niya. Wala daw siyang nakitang matibay na motibo at paliwanag niya sa ginawa niya noon. Mga ka-curious, si Joe ay lumisan pero ang may pakana ng lahat na si ay nagpatuloy pa rin ang buhay na dala-dala ang makasalanang nakaraan niya. At dito po nagtatapos ang malungkot na kwento
ng engineer na si Joe Xingque. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.